Ito naman pong technique, no, yung continuation plane. Ito gagawin natin technique, mga titos and titas. We are going to use yung combination ng practical charting natin. So, kailangan na panood nyo na po yon because that's where you will identify yung basic support and resistance, di ba? So, practical charting plus yung EWCC or yung Elliott Wave Color Coding Theory na kinundak ni Tito Junak. So, combination po yun, mga titos and titas. So, pinagkumbina natin. Itong trades po, particularly, na gagawin dito is kapag ka wala kayong nakikitang sideways movement, no? Kasi hindi mo pwedeng gamitin yung rotation play natin pag walang sideways, no? So, kung walang sideways movement kayo nakikita, pwede kayong mag-continuation play. Ano po ibig sabihin ng continuation play, no? Umaakyat na siya, meron na siyang direction paakyat, no? At gusto mong sumakay. Okay, gusto mong sumakay. So, dahil tingin mo, aakyat pa ng dire-diretso. So, paano mo malalaman na merong continuation play yan, no? Kailangan po, mag-identify muna kayo ng downtrend. Okay? So, kailangan may downtrend muna. So, galing siya sa downtrend. Ito po, particular to, no? Galing siya sa downtrend. Okay? Mga titos and titas. Galing po siya sa downtrend. Ayun, no? And then, umaakyat na siya, no? Umaakyat na siya. So, usually, makikita nyo po yan, mapapansin nyo, nandito na. No? Uy, nandito na. Pero ayaw nating humabol, di ba? Ayaw nating mabayaw dahil mahirap, hindi mo alam kung hanggang saan aabot yan or baka mag-correct bigla, di ba? So, usually, you want to time your buying, okay, using yung Fibonacci retracement, no, mga titos and titas. So, saan makikita yung Fibonacci retracement? Ito lang po, sa side. Click nyo lang po ito. Makikita nyo, Fib retracement. So, click nyo lang po yan, no? So, pag click nyo yan, hahanapin nyo yung lowest point, no? Lowest point na kung saan hindi na siya bumaba. So, itong particular to, itong candle na to, no? Itong lowest point, i-click nyo lang po yan. Tapos, kukunin mo ulit yung highest point kung saan siya magko-correct, no? Yan. So, makikita natin ito. Granting, for example, wala pa po ito. Hindi mo pa nakikita itong mga candles na to, no? Halimbawa, imagine niyo wala pa yan. So, hanggang dito lang yung candle, tapos inabutan mo. Naku, magko-correct na. No? Bumababa na siya. No? So, titignan niyo po kung hanggang sa siya magko-correct, swing high, swing low lang, kukunin niyo using Fibonacci. So, usually, dito po sa mga levels na yan, 38.2, 50, tsaka 61.8. Usually, dyan lang po sa mga levels na yan. No? Bonus mo kung umabot dito sa 78. Bonus na bonus to pag sumabot siya sa 78. So, you want to buy at those levels, no, mga titos and titas, para sa continuation play. Okay? Yun yung gusto mong abangan. Ngayon, pagka nakita mo ba yan, Tito, papasok na kagad tayo. Again, kailangan nating maghanap ng mga iba pang mga confirmation bago tayo papasok, no? So, ano yung mga ginagamit natin, mga titos and titas? Teka muna, bago ako tumalon doon sa mga confirmation, kopyahin nyo po muna itong settings, no? Nitong Fibonacci. Ito, default lang naman to, but you can copy this. Ito po, picturean nyo po yan, no? And then, kopyahin nyo na lang po yung laman yan. Although yan po default lang, may mga enough lang ako para hindi masyado nakakalito, no? So, pwede nyo pong kopyahin to. Ayan. Screenshot this, mga titos and titas. So, yan po. Kung nakopya nyo na, no? So, kailangan mo kasi may mga ibang indicator kayo. Hindi pwedeng Fibonacci lang no? So, gagamit ka ngayon ng either RSI, stochastic RSI, MACD, or RSI. So, lagyan natin ng iba pang mga indicators. So, ito, stochastic RSI na po yan Lagyan natin ng MACD. Okay. Lagyan natin ng RSI. Yung regular lang na RSI. Yan. Okay po. So, ang hanap natin is a confirmation na aakyat pa to. Kasi yun ang gusto mo, di ba? Papasok ka dahil tingin mo aakyat pa.
Ang problema mo dito, hindi mo pwedeng gamitin itong stochastic RSI. Bakit po? Kasi nasa taas to eh. Diba? Baka bumaba ito dahil nasa taas yung stochastic RSI. So, hahanap ka ng ibang confirmation, okay, using sa MACD. So, ang MACD, pag aakyat po siya, ibig sabihin, na aakyat siya, dapat yung blue nasa taas ng red. Okay, so ito po, particular, po na to, no, scenario, makikita nyo dito, nung bumabayan doon sa second yellow, sa second white, nasa taas na yung blue. Okay, nasa taas. So, pag nakita mo yan, combo, tumama doon sa first white, nasa taas itong blue, papasok na ba ako? Yes, $200. Karga. Pwede. Why not? Diba? Test buy. Pagpasok mo, second, tumalbog, pwede ka ba magdagdag? No, mga titos at titas. Pwede, or you can TP din. No? Pwede kayo magdagdag, pwede kayo mag-TP as long as yung blue, pwede ka magdagdag as long as yung blue, yung ginamit mong indicator nasa ibabaw. Diba? Yan po, no? Nasa ibabaw siya, ayun. And then TP when happy. No? TP when happy. Kasi hindi mo na alam kung magko-correct ba yan or hindi. Importante, nakasakay ka doon sa continuation play. So, hanap pa tayo ng iba, ha? So, for example, ito naman po, no? So, usually, naghahanap lang tayo ng downtrend, eh. No? So, for example, ito po. Itong downtrend na to. Dito, mas marami. Ito pong particular, na to. Kasi 15 minute, napakadami pong pwede mangyari sa chart, eh, no? So, halimbawa po ito. Ang haba nitong downtrend, no? Haba ng downtrend, nakita mo, uy, umaangat na. No? Umaangat na. Saan ako sasakay? No? So, usually po, hahanapin nyo lang, again, ito po, no? Umaangat na siya, downtrend, umaangat na siya. Ito po, no? Kukompare mo lang ito, hanggang dito lang. Yan yung una, no? After niya, nag-correct na eh. Yan niyo po yan, ha? Okay. So, umakyat siya, hindi ka sasakay kasi hindi mo alam kung bababa siya, kung mag-continue yung downtrend niya, no? Pero umakyat, okay po, tapos nag-correct. Okay, saan tumama po dun sa white, no? Pag tama dun sa white, pwede ka na bang pumasok? Hindi pa po, no? You have to look for confirmation, no? You have to look for confirmation. Nasaan ba yung MACD ko? Pag tama dun sa white, nasa ibabaw na ba yung blue? Yes. $200, pasok. Di ba po? $200. TP when happy, pwede ka rin mag-add as long as yung blue nasa ibabaw. No? Ayun. Ganun lang po siya. No? Kailangan lang meron kang confirmation bago po kayo pumasok. Kailangan, hindi ka basta-basta papasok na nakita mo tumalbog lang dito. No? So, you have to have a confirmation bago po kayo papasok. Mga titos and titas. Ganun lang po siya. Yung continuation play natin. Walang problema sa TP kasi sabi natin lagi TP when happy. 'Di ba? TP when happy. So, may mga times 'yan, for example, syempre wala naman pong perfect, no, na strategy. So, ang kailangan lang po ito po 'yan, ha. Yung cut loss nyo, yun ang importante, 'di ba? So, usually po, kung mali yung pasok natin, no, halimbawa, ito, kala mo aakyat na. Halimbawa po ito, no. Galing pababa, tapos umaakyat na to. Umaakyat na. Tingnan niyo po to, no, umaakyat. So, let's say, nag-swing high, swing low ka na. Naku, baka yan na yun. Diba? Tapos, pumasok po kayo. No? Pumasok kayo sa kulay green. Yan pa. Teka. Green na yun, no? Sakto doon sa green. Bonus na bonus, no? Mga titos and titas. So, kahit dito lang sa white, no? Mga titos and titas, makikita mo, no? Tumama ka lang dyan sa white. No? Hahanap ka ngayon. Bago ka papasok, wala kang entry dito. Wala kang entry. Wala. Kasi yung MACD mo nasa baba, no? Papasok ka ba dyan? Hindi. Nasa baba pa to, eh. Wala tayong entry. Na, mga titos and titas. Yung stochastic RSI nasa taas. Wala tayong entry dito. Hindi pala tayo pwedeng pumasok dyan. So, hindi ka rin magkakamali ng trade. Diba? Kasi kailangan mo ng confirmation, eh.
Kailangan nyo po lagi ng confirmation. Hindi pwedeng nag-plot ka lang. Ito po. Tingnan natin to ha. Let's say itong particular trade ito, magbabounce ba siya? No? Let's say, kinuha mo na yung swing high, swing low kasi mukhang yan na yon. Mukhang this is it. No? So, inabangan mo po dito, mga titos and titas, ayun. Inabangan mo dyan sa white. Wala rin. Wala rin pala to. Kasi nasa ibaba yung MACD, oh. Ay, stochastic. Hindi, totoo pala. Pwede. Ito. Yan po, no? Inabangan mo, nasa taas yung MACD. Nasa taas ba yung MACD? Ayun. Yes. Pasok ka. Sa white, no? Pasok ka. Yun nga lang, nag-drop. Nako. Ang laki lang din drop. Pero as long as naka-cross kayo, hindi ko kayo maliliquidate, no? Makikita nyo, no? Ayun, no? Bumalik po yan. Ayan. Babalik ulit siya dun sa entry price nyo. Ano gagawin? Dito, close position na. Close position. Lagi po yan. Lagi po kayong babalikan yan. No? Bumalik dyan sa entry price mo kahit nagkamali ka, nag-drop. Antay ka lang. Ilang 15 minutes lang po ito eh. Diba? Ilang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10-15 minutes, ilang oras lang yan, di ba? Hindi pa maghapon yan. Antay ka lang. Pagbalik po dito, no? Ako for me, pagbalik dito, cut na ako. Kasi wala na siya sa setup ko eh. No? So maghahanap ka na po kayo ng panibagong setup nun. Ganun lang po. No? Pag bumalik sa entry price nyo, always take or cut loss. No? Stop loss. Yun po. So, as long as, again, reminder, as long as ang entry po ninyo is tama, kung magka-cut man kayo, hindi masyadong masakit. Ganyan po. Aantayin nyo, babalikan at babalikan po kayo noon. Ano? As long as nakakross din yung position nyo, ha, mga titos and titas. Yung ibang mga plays, mga titos and titas, pwede nyong i-apply, no, yung mga natutunan sa practical charting. So, kaya importante din alam yung practical charting, ha. So, hindi na natin uulitin dito yan. So, yan lang pong dalawang trades na yan. Pagka minamaster ninyo, malaki na yung chance nyo na manalo sa futures casino, mga titos and titas.